Binuksan ni Zephyr ang ikatlong pabor o regalo na bigay ng mga Diyos. Ito ay ang kakayahang na tinatawag na pilak na susi. Ito ay susi ng pinto patungo sa kinalimotang kastilyo, na ang may-ari ay maaring makabukas at maglagay ng mga kagamitan anumang oras niya gusto. Parang itong isang inventory kung saan maaring makalakam ng gamit sa kanyang kamay, at ayon na nang ginamit na ni Zephyr, ibinuka ni Zephyr ang kamay, at isang saglit lang, lumutang dito ang isang bulaklak o kilala bilang dragonweed at isang tela. Ang gamit naman ito ay nakakapagpakalma ng isipan. Ikinagulat naman ng pinuno dahil isang iglap ay bumagsak ang bulaklak at ang tela sa harap ng pinuno. At ayon na nang pinatabi ni Zephyr ang pinuno at tinanggal ang benda sa kanyang kamay at itinali ito sa sandata nito na kanyang hiniram sa pinuno. At nagsalita si Zephyr sa kanyang isipan na napakasaya nito at puno ng pananabik ang mukha ni Zephyr sa kanyang kalagayan. Napasigaw ang pinuno sa nangyayari at nagulat na patinong ito, at dahil dito ang pinuno ay question ang ginagawang paglaban ni Zephyr sa higanteng halimaw. Sinabi nito hindi sundalo si Zephyr at alam niyang mamamatay na siya pero hindi makakapayag ang pinuno na mamamatay sa likod ng isang duwag na nagmimina. Sa isang iglap lang ay biglang may lumitaw na pulang liwanag sa harapan ng pinuno. Ito pala ay isang kakayahan ng halimaw at kasabay nito ang pagsigaw ng halimaw, dahil ang halimaw ay nagsimula na ng kanyang pag-atake. Dahil dito nagsimula na ang laban ni Zephyr at ang halimaw, at laking gulat at pagkatakot ng pinuno na siya ding ikinatigil ng pinuno dahil ang halimaw ay gumamit ng kanyang lihim na kakayahan na maparalasado ang isang tao sandali maramdaman na nito ang takot, habang bumalik naman sa kanyang alaala ang nangyayari sa nakaraan ng ang pinuno, sa matandang sundalo na nakasama niya noong nagsisimula pa lamang siya. Naalala niya noong ay may isang matandang halimaw ang naghasik ng lagim sa kalapit na lugar. Ang mga tao ay nanunood lamang sa halimaw nang hindi man lang kumukurap dahil sila ay naging paralisado dahil sa takot, kahit na pilik mata ay hindi magalaw, at ang buong katawan ay hindi rin ito may galaw dahil sa epekto ng takot. Ang tanging magagawa ay panoodin ang halimaw na ubusin sila at hintayin na sila naman ang makain. Nabalik sa realidad ang pinuno ay napatulala siya, namangha at napatanong dahil sa ingay ng espada at tunog ng pakikipaglaban ng matindi, sa laban ng dalawa na sina Zephyr at sa halimaw. Habang umaataki ang halimaw umungol ng napakalakas naman ito at Zephyr naman ay iniilagan naman ang bawat atake ng halimaw. Iniluwa ni Zephyr ang kinain na dragonweed na ito at ito ang nakatulong sa kanya upang ipakalma ang sarili at hindi matakot na labanan ang halimaw. Naalala ni Zephyr na ang regalo na pabor ng mga Diyos, na ikalawang yugto ng kakayahan na ang Hermes Secret na may kakayahang na mapataas ang bisa ng potion hanggang sa 500% ang epekto nito. Isa lamang ang sandata at hindi niya maaring gamitin ito ngayon dahil kinakailangan ng maraming mana pero makakaya niyang mapatay ang halimaw dahil isa pa itong batang halimaw. Sa pamamagitan ng isang lason ito ay ang The King of Poisons Belial. Ito ay bigay ng isang kaibigan. Ito ay pangka-68 sa 72 nakamamatay na lason. Naalala niya ang pag-uusap nila ng dating kaibigan. Tinanong ni Zephyr ang kaibigan na si Fade kung sigurado ito sa bigay ng lista ng mga sangkap sa paggawa ng lason lalo pa at ilang taon din itong inaral ni Fade para lang ipamigay. Ang sabi naman ni Fade ay wala ring kwenta ang pagtatago nito para sa sarili dahil malapit na ang katapusan ng mundo kaya mas maganda kung ito ay magagamit kaysa masayang lamang. Sa isip ni Zephyr ay gusto niya talaga magamit ang mga lason kung kaya nitong makapatay muli ng isa pang halimaw at makapagligtas ng mga tao. Umabot ka na sa putong ito, may pakiusap lang po ako. Paki-subscribe naman at kung hindi naman kalabisan paki-pindot naman sa like, paki-comment na din po para mas lalo manan akong masiyahan sa pagbuo ng kasunod na yugto. Salamat sa lahat. Marami pang buhay ay wala na siyang ikakasaya pa. Gusto nang tapusin ni Zephyr ang laban kaya iwinasiwas niya ang sandata at agad na sinaksak ang halimaw na siyang naman dumaing ng malakas dahil sa sakit at nagwala ang halimaw dahil sa matinding sugat na't inimo na gawa ni Zephyr sa kanyang katawan. Sabi naman ni Zephyr sa kanyang isip na ang hari ng lason Belial ay nakakamatay na lason na gawa sa ordinaryong halaman. Kapag ito ay kumalat sa daloyan ng dugo ay magbibigay ito ng matinding sakit dahil ang kaibigan na si Fade ay isang hari ng mga lason ay sobrang malupit. 3 minuto lamang ang kailangan upang ang lason ay kumalat sa buong katawan ng halimaw kaya kailangan ni Zephyr mag-ante hanggang sa kumalat na ito sa katawan ng halimaw. Patuloy lang si Zephyr sa pagsaksak at iwas habang umaatake at ang halimaw naman ay nagwawala dahil sa inis na hindi man siya nakatama sa ating bida. Halimaw nang biglang iwinasiwas siya gamit ang buntot at tumilapan siya sa pader ng mga bato.
At nagulat na lang bigla si Zephyr dahil nakabukas ang bibig ng halimaw na nakaharap sa kanya na handa na siyang lapain, pero bago pa man siya malapa ay hinagisan na niya ang bunganga ng halimaw ng isang lason at agad nagamulong para umiwas sa halimaw. Dahil sa biglaang pag-iwas ni Zephyr, bumunggo ang buong ulo ng halimaw sa mga bato ng pader at biglang ito nagsuka ng itim na likido, at sa isip ni Zephyr na 1 minuto na lang, kaya hinihintay ito ni Zephyr na umapekto ay dahil hindi pa sapat ang kanyang kakayahan upang makatakas ito, kaya kailangan niya hintayin niya itong gumana at umiwas na naman si Zephyr sa atake ng halimaw at kasabay naman umatake sa halimaw. Dalawa lamang ang paraan, hintayin umapekto ang lason at ang pangalawa ay agad-agad nang patayin ang halimaw. Sa isang saglit iwinasiwas na naman ng halimaw ang buntot at yamakap doon si Zephyr. Nang naasa ere si Zephyr, sinabing kaunting oras na lang at dumating na ang oras at agad-agad itong tumalon sa ulo ng halimaw at sinaksak ito na ikinasigaw ng halimaw. Sa sakit sa ginawa ni Zephyr na bali ang sandata at ang naputol na sandata, ito rin ang isinaksak nitong muli ni Zephyr sa halimaw, at hindi naman kontento si Zephyr at sinaksak ulit niya ito ng maliit na sandata mula sa kanyang likuran na dahilan upang magwala na naman ang halimaw dahil sa nanaramdam sakit sa ginawa ni Zephyr, at dahil dito na nadulas si Zephyr at nakalambitin. Buti na lang nakahawak si Zephyr sa sandatang nakasaksak sa halimaw at binunot naman niya ang nakasaksak na sandata, at hindi peren kontento muli na naman isinaksak ang sandata sa mata ng halimaw ni Zephyr. Dahil dito naalala niya ang nakaraan 10 taon nakalipas na kung saan siya nanggaling, kaya hinanda niya ang kanyang sarili sa mga mangyayari, kaya naman todo ang pag-inom niya ng mahiwagang tubig. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang tubig na ito ay nagbibigay ng lakas sa mana, at kinakailangan ng 10 bote nito na inumin ko ng sabay-sabay para yumapekto, pero dahil sa Reg along natinggap ng mga Diyos ay mas na ang kakayahang perks na unang kakayahan na Hermes Secrets na ang mapataas na husto ang kakayahan sa 500%. Pinadali para sa kanya at para mas damiin ang sandata maging sa buto ng halimaw ay naglabas siya ng mana patungo sa kamay at isinuntok niya sa mga sandatang nakabaon sa ulo ng halimaw, at tumagos sa ulo ng halimaw ang atake ni Zephyr hanggang sa lupa at nawasak din ang ulo ng halimaw pati na ang lupa sa tindi ng atake na pinakawalan ni Zephyr, at napasigaw ang halimaw at natapos rin ang kanyang buhay. Napatawa ang pinuno sa nasaksihan at naalala ang naisip niya kanina ang pangmamaliit kay Zephyr, at naisip niya na hindi na kailangan magpakitang gilas ni Zephyr sa kanya, dahil sa talentong taglay nito ay makikilala ito agad ng mga tao at mapabilang sa mga nasa taas, pero kahit na may talento ito ay di nito mababago na isa peren siyang magmimina. Dahil sa estado nito ngayon ay kailangan niya ng permiso upang makalapit sa mga dungeons, kaya naisip ng pinuno na kailangan siya ni Zephyr para makalapit o pumatay ng mga halimaw sa dungeons. Napatigil ang pinuno si Gotti nang tawagin ni Zephyr ang pangalan niya at sinabing kailangan nating mag-usap tungkol dito. Ayun na nga, natapos na po ang yugtong ito, sa susunod na naman po. Paki-subscribe, like, comment at saka share naman po kung di naman kalabisan. Salamat sa po lahat na nakapanood sa aking channel. Hanggang sa muli po, bye bye.